Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so mag-a-agree ba kayo kung sabihin ko sa inyo na naniniwala ako na itong mga kongresistang ito, no? Sina Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas, Percival Sendanya, at itong pong kanilang superpower na marites ng bayan, no? Si Babalu, si Renato Reyes, no? Maniniwala ba kayo kung sasabihin kong nasanay sila na hindi po sundin ang ating saligang batas? Nasanay po sila na alam nila ang kanilang tungkulin bilang isang legislature, no? Pero sila mismo ay hindi naniniwala, sila mismo ay hindi sumusunod sa mga batas na kanilang isinumite at naging ganap na batas. 'Di ba? Ang tungkulin kasi guys ng Congress, no, ng Senate ay magbalangkas ng batas, magsumite ng batas at rebisahin po yung mga nakasulat na pong mga batas. Kung kailangan ba itong amyendahan, kailangan bang baguhin, sila rin po yung nagre-review ng mga batas na kailangan nang ideklarang void at hindi na po magagamit at mapapakinabangan. So, idedeklara na po nila itong unconstitutional na. No, yun po kasi ang trabaho talaga ng legislative branch of the government na kinabibilangan nga po ng Kongreso at ng Senado, no, the lower and the upper chamber. So, eto na nga yung usapin tungkol sa impeachment trial. At napag-usapan na ito for so many reasons. At kung titignan, iintindihin at babasahin natin yung nakasaad sa constitutional provisions pagdating sa impeachment, malinaw na isang impeachment lamang ang maaaring isampa sa loob ng isang taon sa isang impeachable officers. Nandyan din po yung mga usapin tungkol sa impeachment na hindi maaaring mag-convene kapag naka-recess. Yan po yung mga katanungan. At alam naman po nila, no, yung 1-year rule, alam naman po nila yung purpose ng impeachment. Ito po ang hindi ko maintindihan at matanggap, mga kaibigan. Kasi sa nakikita ko sa mga kongresista natin ay sila mismo yung hindi marunong tumupad, hindi marunong magpailalim sa mga batas, sa mga jurisprudence na mayroon tayo. Kasi pansin nyo guys, mga kaibigan, malinaw, no? Simple lamang po yung salita ni Senate President Chis Escudero. Hindi ko kinakampihan si Senate President Chis Escudero, no? Ang nakikita ko kasi dito kay Senate President Chis Escudero, nag-iingat siya na makagawa ng hindi tama at labag sa saligang batas. Bakit? Kasi abogado siya, no? Abogado po siya. So, kung tawag dito, kung merong mga usaping legal, tapos siya mismo ay magkakamali at the end of the day, di ba nakakahiya yun? Di ba nakakahiya yun? So, napakasimple lamang yung kanyang naging pahayag, yung kanyang statement. Sabi niya, at nakikita niya, no, tila nasasanay na daw ang Kongreso na utusan ang Senado. Sabi pa ni Senate President Chis ay independent ang Senado at hindi pwedeng utos-utusan lamang ng mga kongresistang ito. 'Di ba? Ang pangit tignan. Nasanay itong mga depunggal na ito eh. Siguro mag-a-agree kayo kung sana, no, sana
ah, kasuhan itong mga ito kasi hindi na tama, no? Hindi na tama. So kung sakali man na matapos ang usapin tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at ma-dismiss ito ng tuluyan, eto mga kaibigan, sang-ayon ba kayo na kasuhan itong mga kongresistang ito nang matigil na po ang kanilang kalokohan? Kasi wala pong nagkakaso sa kanila. Kasi po meron silang immunity kapag nasa loob sila ng kanilang opisina. At ngayon na sila po ay natalo na sa eleksyon, I guess malaya na ang kahit sino na sampahan ng kaso itong mga ito. Well, hintayin natin yung sinasabi ni VP Sara Duterte na hindi niya paliligtasin itong si Franz Castro at talaga namang hinihintay lamang nito yung opportunity o pagkakataon. At sabi nga niya hindi niya palalampasin itong si Franz Castro. So sana ay makasuhan itong mga ganitong uri ng kongresista. Anyway, hindi naman na po sila kongresista. Okay, so yan po yung naging malalim, no, na pahayag ni Senate President Chis Escudero. No, hindi maaring utusan ng Kongreso itong mga itong mga Senado, which is correct, no? Which is correct. All right? So, ito po yung aking katanungan, mga kaibigan. Una, naniniwala ba kayo na itong current 19th Congress, no? Yung 19th Congress ha, naniniwala ba kayo na sila po ay nasa kanilang posisyon bilang kongresista? Pero ang kanilang gawain ay hindi pagsunod sa saligang batas, no? Na sila mismo ang bumalangkas. Nakakahiya, 'di ba? Nakakahiya. Pangalawa, agree ba kayo na itong mga ito ay makasuhan para po matigil na yung kanilang ginagawa, no? Yung kanilang ginagawa. Dapat po ay makasuhan na sila. Okay, so meron din namang pahayag na itong si VP Sara at sinabi na niya, pinabulaanan na po niya kung gaano katapang itong si Senate President Chis Escudero dahil sa katapangan nito ay hindi ito maaaring takutin at hindi ito natatakot even kay VP Sara. Kasi nga po, marami itong ipinapakalat kasi nitong mga kongresistang ito ipinapakalat nila na si Senate President Chis Escudero ay takot kay VP Sara. Bakit? Kasi nga naman ang Senado ay Duterte Black na. At kumbaga ang pagpili ng susunod na magiging Senate President, ang mamimili ay ang Duterte Black. So takot di umano itong si Chis Escudero na tanggalin sa kanyang posisyon bilang Senate President, no? Takot siya di umano na tanggalin bilang Senate President kaya nagpapabango na daw siya kay VP Sara. So, kung iintindihin nating mabuti, guys, yung yung naging pahayag ni Senate President Chis Escudero, sabi niya independent ang Senado. And being an independent, may sarili itong procedure, no? May sarili itong mga dapat gawin, no? At dapat i-implement. Kasi nga, kung talagang desidido sila na mag-file ng impeachment at ma-impeach si VP Sara, sana tinuloy nila ito noong December 2, wherein yung kauna-unahang impeachment trial against VP Sara ay bakit hindi nila tinuloy? Sige nga, ano sa tingin ninyo guys? Bakit hindi nila tinuloy yung first impeachment na isinampan nila noong December 2? Oh. Pero sabi nga ni Chis Escudero, may narinig ba kayo mula sa amin? Nagsalita ba kami
Pinilit ba namin kayo? Inapura ba namin kayo? Or any bad words coming from the Senate? Di ba wala naman? Oh. So, kung desidido talaga sila noon pa, ay dapat isinulong na nila yung impeachment trial. December ano pa lang yun? December 2. Malayong malayo pa ang pagsasara ng Congress. At kung magsara man ng Congress ng December, may January pa naman. So, bakit hindi nila ito ginawa? Okay? So, yan po yung mga binibintang nila. Ito pa ang matindi. Ito pa ang matindi na ginagawa ng mga kongresistang ito. Imposibleng hindi ito alam ni Presidente. Kasi ito ay kasi naubos na po yung naubos na po yung partido ni President Marcos. Kasi nga, nung nakaraang eleksyon, hindi po niya nagawang ipagtanggol yung kanyang yung kanyang partido. Dahil hindi niya nagawang naipagtanggol, so siyempre, nagre-reverse psychology itong mga kongresistang ito, no? Reverse psychology itong mga kongresistang ito. So siyempre, ano po yung reverse psychology na sinasabi ko? Sabi nila, si President Bongbong Marcos daw ang dahilan kung bakit pinapatay ni Chis Escudero ang impeachment. Kung hindi raw nagparinig itong si President BBM na ayaw niya ng impeachment, di sana tinuloy na ni Chis Escudero yung impeachment. Kaso nga, dahil kay BBM na hindi sumusuporta, yun nga, no? Yun nga yung dahilan. So, madaming mga binibintang itong grupo ni Renato Reyes, no? So, pansinin niyo, lumabas ba itong si Renato Reyes noong mga nakaraang taon? Di ba hindi? Ano rin to di ba? Marcos to Ngayon, kunya-kunyari, galit sila kay Marcos, galit sila kay BBM para dahil daw sa kay BBM kaya hindi natutuloy yung impeachment. Diyos ko po, alam na nila yan, matagal na. Ang tagal na nila yan sa Kongreso, imposibleng hindi nila alam na bawal mag-file ng impeachment complaint kapag naka-recess ang Senado. Tapos ngayon, aapurahin nila si Senate President, no? Pasensya na guys, no? At medyo naiinis lang ako, kaya inulit ko kasi nga marami rin namang audience yung hindi makaintindi, no? Ang daming mga audience yung hindi makaintindi, lalo na yung mga anti-Duterte na akala mo pagkakagagaling, pero wala namang laman ng utak. Yung mga anti-Duterte kasi guys, ito yung mga taong tamad, ito yung mga taong mahilig sa ayuda, ito yung mga taong ayaw magtrabaho, batugan, ika nga. Yung umaasa sa ayuda, syempre, ikaw ba naman, usuhulan, mukhang pera ka, tatanggapin mo. Kaya itong mga anti-Duterte, sila itong mga kaya kinakampihan nila itong mga kabobohan ng administrasyon. Kasi sila mismo bobo. Hindi sila makapagtrabaho, hindi sila makahanap ng trabaho. Walang gustong tumanggap sa kanila kasi nga nasa kanila na lahat ng ugali, no? Yung ugali ng pagiging bangag. Yan, nakuha na nila yan. Ayaw nila magtrabaho, bangag. Dahil nga bangag sila, hindi nila alam kung ano ang tama at mali. Pangatlo, dahil nga bangag sila, tamad sila magtrabaho talaga, gusto nila humilata sa bahay. So, sila yung naglolokohan sa sarili nila. In fairness to Senate President Chis Escudero, no? Kung ang talagang layunin niya ay masunod at ipatupad kung ano ang sinasabi ng ating konstitusyon at Senate Rules on Impeachment at iba pang mga batas o usapin, no, tungkol sa impeachment, kahit ako susuporta sa kanya, sasaludo ako sa kanya. Basta't panindigan lamang niya kung ano ang tama, kung ano ang mabuti, at kung ano ang sinasabi sa ating saligang batas. Ngayon guys, magkaisa tayo. May napapansin akong malaking irregularity, no, na mayroong posibilidad na mangyari. Kasi ganito nga po 'yon, mga kaibigan. Nagpahayag ng tawag dito, emergency, no? State of emergency ang Tacloban.
isinara nga po itong San Juanico Bridge. Tapos hindi alam kung may sira nga ba talaga yung San Juanico Bridge at kung ano yung sira, hindi po alam. At kung may sira man ay ilang buwan ito bago makapag-operate uli o bago maaaring padaanan ng mga sasakyan. Hindi po malinaw. Kaya kahit si Mayor Alfred Romualdez ay hindi alam kung kailan ito mangyayari. Pero ang nakapagtataka mga kaibigan, hindi nila alam ang problema pero alam na nila kung magkano yung estimated budget, no? Ang estimated budget mga kaibigan ay 7 billion pesos. 7 billion pesos. Ang laki ng budget doon sa tulay na yan. So ito po ang nakikita ko, no? Ito po ang nakikita ko. Kung sakaling magkaipitan sa impeachment at talaga namang matalo na talaga at kapag nakalimutan o alam nyo na, kapag hindi po natuloy ang impeachment at kapag very obvious na hindi matutuloy ang impeachment, nakikita ko na nakahanda, no, nakaambang na itong 7 billion pesos na ito para bayaran ang signature o ang pirma ng mga senador. So, alam naman natin na ang impeachment is a number games. Kung sino yung papabor, kung sino yung pipirma na ma-impeach si BP Sara, yun po, no? Yun po ang proseso. At ito nga po yung nakikita ko, nakahanda po ang 7 billion pesos para kainaman na gamitin na ito para ma-impeach itong si BP Sara. Kasi nga sabi ko nga, sanay ang Kongreso. Sanay ang Kongreso na baligtarin, na hindi po sundin ang saligang batas. So, alam po natin na bawal ang bribery pero dahil nga kailangan nilang matanggal sa landas nila si BP Sara, wala pong choice kundi gamitin ang kinang ng salapi. Okay? So, ang una ko pong tanong, uulitin ko lamang po, no? Naniniwala ba kayo na sanay talaga ang kasalukuyang 19th Congress? So, naniniwala kasi ako na nasanay sila na hindi sundin, hindi kilalanin kung ano ang nasa konstitusyon, kung ano ang nasa procedure ng korte, no? Pangalawa, naniniwala ba kayo at dapat bang makasuhan o kasuhan itong mga kongresistang ito? At syempre, pangatlong tanong mga kaibigan, nakikita nyo ba, naiisip nyo na ba na maaaring gamitin ang 7 billion na pondo na ilalaan sa San Juanico, nakalaan sa San Juanico Bridge. So, kunyari may sira ang tulay, pero yun pala ay gagamitin. So, yun guys, kailangan po ng inyong opinion para mapangalagaan po natin at mangibabaw po ang sinasabi ng ating saligang batas. Okay? So, kung bago ka lamang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and share this video. Kung meron po kayong katanungang legal, ayan, magkomento lamang po kayo sa any of my videos at susubukan po natin itong ipaliwanag sa abot ng aking kakayahan. So, maraming salamat and God bless.